Dito ay may matutunan kang ideya kung paano ito irekta. Paano natin ito pagaganahin uli? Sa ating pagdadirect ay kailangan mo lang ng sirang rice cooker. Ito ay hindi na gumagana. Makikita natin dito kapartner na ito ay sira na. Ayan siya. Hindi na po ito gumagana. Kailangan mo lang dito ng plug at wire. Ganitong plug ang bibilhin mo sa hardware kapartner. At ganito din kakapal ang wire. Ayan siya. Huwag kang gumamit ng manipis na wire. Dahil ang wire ay iinit. At huwag din masyadong malaki. Katamtaman lang dapat ang laki. Ngayon kapartner, ang una nating gagawin ay tatanggalin natin ito lahat. Ang mga wire na yan na nakakabit dyan. Aalisin natin lahat dyan. Pati itong magnet niya. Yung nasa gitna. Tatanggalin din natin yan. Ang kukunin natin ay itong heating element. Ito yung kukunin natin. Tapos kukuha tayo dito ng dalawang wire. Mamaya malalaman nyo kung saan ito gagamitin yung dalawang wire na tatanggalin natin dito. So ayan mga kapartner, ito na yung hitsura niya sa binaklas nating rice cooker. Mayroong heating element, nakuha na natin. Tsaka yung magnet. At tsaka yung fuse. Ayan, fuse yan kapartner. Oh. Fuse ang laman yan kapartner. Tapos ito naman yung socket. Pagka nagluluto tayo dito natin sinasaksak. Ito naman yung ibang mga spare parts niya. Tsaka ito. Hindi na natin kailangan ito. Itatapon na natin ito. Ito lang ang kailangan natin. Ito yung gagawin nating silbing paa. Nakataob siya parang ganyan. Nakataob. Tsaka ilalagay natin ito. Ganyan ang hitsura niya. Ganyan. Lalagyan na lang natin ng wire yan. At makikita natin dito kapartner na mayroon siyang wattage at saka voltahe. Ayan yung volt niya. 230 volts. Tapos 620 watts. Yan yung kaya niyang kuryente na i-receive galing sa kuryente, syempre sa Meralco. At syempre ka-partner, yung sinabi ko kanina na dalawang wire na tinanggal natin dito sa mga spare parts niya. Kumuha tayo ng dalawa. Maganda ito gamitin kasi meron na siyang terminal. Magkabilaan pa nga yung terminal niya. Oh. Bali, dalawang terminal lang yung gagamitin natin magkabilaan. Dalawa lang. Tapos yung sa baba naman, yun naman yung puputulin natin kasi dyan natin idudugtong yung wire. Ang tanong dito ka-partner kung saan ito natin ikakabit. Siyempre, itatabi muna natin itong mga spare parts na pinagtanggalan natin. Kasi dito ipapaliwanag natin. Ito ka-partner ay dito natin ikakabit. Diyan siya nakapwesto. Tapos ito naman yung isa. Dito rin ito nakapwesto. Ito, tornilyo na lang natin yan. Naikabit na natin magkabilaan yung terminal. Tapos yung sinasabi ko kanina na puputulin natin yung bawat dulo. Magkabilaan yan. Ayan mga kapartner, naputulan na natin yung magkabilaan na mayroong terminal kanina. Kapartner, kailangan ang heating element natin ay buo. Itong bilog na to na parang nakabukol. Kailangan buo po yan. Kailangan maganda yung hitsura niya at hindi basag-basag. Kasi ang loob nito, mayroon po itong powder. Tapos mayroon siyang parang spring na nakalagay din dito sa pinakagitna ng powder. Nakapaikot po yan. Ito yung nagre-receive ng kuryente. Tapos ibabato niya dito sa heating plate. Kaya umiinit ito. Yung heating plate. Kung magtatanong ka naman sa akin ka partner, kung mayroong itong positive at saka negative,
Ang sagot ko sa iyo ay wala po itong positive at saka negative. Ito po ay walang polarity. Kahit magkabaligtad yung kabit mo diyan, wala pong problema. Ngayon, sa comment section, marami akong nababasa sa mga dati kong mga upload. Kasi yung mga ina-upload ko wala pong views. Ngayon, ang gagawin natin ay lalagyan natin ng fuse. Ito ay optional. Pwede ka maglagay ng fuse at pwede rin hindi. Makikita mo dito sa channel ko, marami na akong upload na walang fuse. Yung iba ay natatakot, baka sila ay gumawa ng ganito. Tapos, makokuryente sila. Siyempre ka partner, ito malakas ito sa kuryente. Pag isinaksak mo na ito, huwag mo itong hahawakan, magkabilaan. Kasi ito ay napaka-delikado. Malakas po ang sagap ng kuryente. Kasi ayan o, 620 watts siya. Tapos 230 volts. Malakas po ito. Kaya wag na wag po itong hahawakan pag ito ay nakasaksak na. Kasi ito ay napakadelikado. Live po yan. Yung kabilaan na yan. Ngayon, sa ginagawa natin ngayon ay maglalagay tayo dito ng fuse. Yung fuse, galing naman sa kanya kasi buo pa naman yung fuse niya. Kaya pwede pa dito ikakabit. Pwede maglagay at pwede rin hindi. Kung ikaw naman ka-partner, mayroon kang itatanong kung paano ito malalaman kung buo yung heating element natin. Kung mayroon kang test probe, pwede mo siya i-test sa continuity. Pag yun ay gumalaw, ibig sabihin ay itong connection dito o hindi po siya putol yung sa pinakagitna. Perfect po yan pagka yung test probe mo ay gumalaw. Pagka hindi naman gumalaw, ibig sabihin putol na yung sa loob. Ilalagay na po natin yung fuse. May sukat siyang 250 volt tapos 10 ampere, 185 Celsius. Ito po yung ilalagay natin. Idudugtong natin dito sa wire. Diyan. Bago yun mga kapartner ay mayroon tayong shrinkable tube. Kadadating lang po nito. Ayan yung mga sukat niya oh. Tsaka yung kulay, ayan bawat kulay mayroong sukat. Ito yung gagamitin natin sa pagdudugtong ng wire para safety tayo at walang maging problema. Mag-uumpisa na tayo sa pagdudugtong. Ilagay muna natin yung shrinkable tube. Magkabilaan. Malaking bagay po ito sa kuryente natin. Dito ka partner, pwede kayo maglagay dito ng electrical tape. Sa akin, hindi ko nalalagyan. Kaya pag isinaksak yan, wag na wag po ninyong hawakan. Kailangan mahigpit at hindi maluwag. Ito unahin natin yung mayroong fuse. Wala pa tayong lighter, naubusan pa tayo. Bumili pa tayo sa labas ng lighter ah. Naubusan pa tayo kanina eh. Kala ko may laman yun, wala na pala. Ito ka partner ah, yung fuse na to, ang dulo nito mayroong ganito, dito. Pwede nyo na dito i-direct para mas malapit siya dito, para may silbi yung fuse. Sa akin naman, i-distansya ko na lang. Kasi mas mainam pag dito nakadikit yung fuse. Mas malapit. Para madali niyang madiditik yung init. Kusa siyang mapuputol.
Ayan, mayroon siyang clearance kaunti. Okay lang yan. Ito, tornilyo na natin. Bali, 3 po ito. Kaya lang yung isa dito na low thread. Kaya pinutol ko. Ito naputol oh. Kaya nilagari ko ng bakal. Naiwan na siya sa loob kaya hindi na natin lagyan ng tornilyo. Para-paraan na lang kumbaga. Ayan yung forma niya. Pinasok natin dito sa butas yung wire, yung dalawang wire. Ayan na siya. Nandito yung fuse niya sa labas. Mas mainam sana dito sa loob. Optional lang naman yan kung pwede nyo lagyan at pwede rin hindi. Susuot na natin yung shrinkable tube. Para mapainitan na natin ng lighter. Yan. Ngayon ka-partner ay magpapakulo naman tayo ng tubig kung ito ba ay gagana. Meron tayong extension dito. Dito na lang natin isasaksak. At mayroon din tayong tubig. Antabayanan natin kung ito ba ay gumagana. Ayan mga ka-partner, bubuksan na natin. Ayan kumukulo ka-partner. Talagang gumagana siya. Ayan yung saksakan oh. Nakasaksak lang po ito sa extension. Ayan siya. Kung bago ka pa lang sa aking channel ka-partner, please subscribe, like, and share, and pakihit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa aking mga bagong upload.